Marami sa atin ang nawiwili sa panghuhuli ng ibon at pangongolekta ng iba't ibang hayop at halaman. Hindi natin alam, kabilang na pala sa iyong kinokolekta ay ang tinatawag na nanganganib na uri ng hayop at halaman o endangered species. Ilan sa mga ito ay ang kilalang pinakamalaking ibon sa Pilipinas at pangalawa sa buong mundo, ang Philippine Eagle. Ito ay tumataas ng 1 metro at lapad ng pakpak na nasa 2 metro. Naninirahan ito sa pinakamataas at pinakamalawak na bahagi ng bundok. Ang ibong ito ay kabilang sa mga uri ng hayop na nabibilang sa itaas na bahagi ng food chain na nagiging dahilan upang ang ibong ito ay maging sensitibo at madaling maapektuhan sa mga pagbabago sa kapaligiran. Nakakatulong din ang Philippine Eagle sa pagpapanatili ng katamtamang dami ng ahas at iba pang peste. Dahil dito, ang pagkawala ng agila ay magiging sanhi ng pagkawala ng balanse ng kalikasan. Gaya ng agila, malaki din ang papel na ginagampanan ng pawikan sa ating marine ecosystem. Ang pawikan ay isang uri ng hayop na namamalagi sa karagatan. Pinakamalapit nilang kamag-anak ang pagong na naninirahan sa tubig tabang. Ang mga pawikan ay may 4 na pilikpik na ginagamit sa paglangoy. May 7 uri ng pawikan na makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang 5 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. Ang mga ito ay ang green turtle, hawksbill turtle, olive ridley, loggerhead at leatherback turtle. Mahalaga ang pawikan sa komunidad na kanyang ginagalawan at kapag ito'y naubos, maaaring masira ang balanse ng ekolohiya ng ating karagatan. Gayon din ang naging sikat na karakter sa telebisyon, ang dugong. Ang dugong ay hindi pating at hindi rin isda. Ang dugong ay kilala din sa tawag na duyong. Ito ay isang mamal sa dagat tulad ng lumba-lumba at balyena. Ang dugong, bagamat mabagal lumangoy, ay mailap. Mapayapang nabubuhay ang mabait na dugong, hindi ito nagdudulot ng anumang pinsala o pananakit sa tao, hindi gaya ng maling pinapakita sa isang teleserye. Ang dugong ay isang hayop na nanganganib ng maubos, hindi lamang sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ibinilang sa mga endangered na hayop na nararapat lamang na pangalagaan at protektahan ang dugong. Kabilang rin ang manta rays sa mga uri ng yamang dagat na nanganganib ng maubos. Maging sa kabundukan ay marami na ring nabibilang sa mga nanganganib maubos na uri ng puno at halaman. Nandyan ang kamagong, waling-waling at jade vine. At alam nyo ba na pati paru-paro ay nabibilang na rin sa endangered species? Totoo po yan, lalo na ang mga paru-paro na endemic sa bundok Banahaw. Maging sensitibo po sana tayo sa bawat puno at halaman na ating kukunin kung saan man tayo magtungo. Maging ang mga ibon at yamang dagat na nakakaaliw pagmasdan. Sinadya po naming ibahagi sa inyo ang ilan sa mga uri ng hayop at halaman na nabibilang sa tinatawag na endangered species. Dahil nga po, marami sa atin ang hindi nakakaalam kung bakit hindi kailangang hulihin ang mga ito.